ni Jesus, umalis si Jesus, papuntang mundo, habang sumasakay ang kanyang mga apostol sa bangka, papuntang Capernaum. Noong nakaraang linggo, narinig natin kung paano inanap ng mga tao si Jesus at ang kanyang mga apostol. Kaya sumakay sila sa mga bangka. Nang makita nila sila, lumapit sila sa kanya at pinili ng isa sa pagkababalaghan para maniwala sila sa kanya. Kaya sinabi ng Panginoon na bibigyan niya sila ng pagkain na nagbibigay buhay na walang hanggan. At yun pala, iniregalan niya ang kanyang sarili bilang tinapay ng buhay. Ngayong linggo, sa binasa nating Panginoon, narinig natin ang reaksyon ng mga tao pagkatapos ang mga salita ng ating Panginoon. Sila'y nagtutulak ng bulong-bulungan at nakaangkan ng kaingin dahil hindi nila matanggap na si Jesus ang anak ng Diyos. Kaya patuloy na pinagpapatin sa kanya kung bakit siya ay nakalito sa lupa. Hinigaya ni Jesus ang mga tao na makipag-aki sa kanyang katawan ng dugo sa sakramento at espiritual na parawan upang sila'y mabuhay para sa buhay na walang hanggan. Sa aking unang pagbasa mula sa aklat ng mga hari, narinig namin ang isang nagdurusang propeta si Elias. Si Elias ay naglayas sa Israel sapagkat tinangka siyang kakainin dahil sa pagtumba ng sa pagtumba ng Ribondo Ibaan, ang Diyos ni Diyosan, tinaharing Ahab at Reynang Isabel. Dahil sa kanyang pagiging matuwid sa kalooban ng Diyos na si Yahweh, isinugo ng isang anghel para pakainin at pakinunin siya ng 2 beses. Pagkatapos, naging masigla ang karamdaman ni Propeta Elias at pumunta sa tuglong ng Panginoon. Ang huli na kilala ang tuglong ng Sinai. Ang pangyayari ito ay nagbibigay naman kay Jesus dahil siya ay isang pagpapakita. Ngunit pinamang sa kapitan ng pagpapakita, kundi siya ang pagpapakita na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Si Kristo ay isang Diyos, ngunit bumaba sa langit bilang tao mula sa sinapupunan ng Birhen Maria para turuan tayo sa daan patungo sa lahat at ialay ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Mga kapatid, sa tuwing pinagdiriwang natin ang sakramento ng banal ng Eucharistia, inaalala natin ang kanyang dakilang pagtubos sa sangatauhan dahil sa Kristo ang nagtubos na ipagdiwang ito noong siya ay sa huling kabunan kasama ng mga apostol. Tuwing natanggap natin sa banal na komunyon ang katawan ng Panginoon Kristo, nais niya tayo malusugin dahil gusto ni Jesus na magkakaroon tayo
nangako sa akin na patuloy natin sa buhay ang kanyang pagtuturo. Patuloy natin siyang tanggapin sa banal na Eucharistia dahil si Jesus sa banal na Eucharistia ang tinatanggap natin ang kanyang tunay na katawan ng dugo bilang tinapay ng buhay. Amen. Tumayanan ng Diyos, kilala natin ang kanyang mga amang ina. Paano niya kayong masasabi bumaba ako mula sa langit? Kaya sinabi ni Jesus, huwag kayong magulong-gulungan, walang makalalapit sa akin, maliban na rin siya na habang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muling kong bubuhatin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta at sila'y lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay nalapit sa akin. Hindi ko naman ako may nakakita na sa Ama, yawan mula sa Diyos, ang tanging ang makikita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkain ng binigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga niluto nung sila'y nasakitan. Gayon man, namatay sila. Ngunit ang sinumang kumain ng pagkain bumaba sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkain ng binigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumakain ko at ang pagkain na binigay ko sa ikabubuhay ng sanglibutan ay ang aking laman. Ang mabuting balita